Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Sabado, April 11, 2026. Dito pa din sa racetrack ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 4 ng hapon. Meron tayong 7 karera na paglalabanan sa distansyang 1400 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, isang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandyan yung mga paborito nating exotics. Gandang lineup natin ngayong Sabado, hindi ganun kakapal pero hindi din manipis. Saktong-sakto lang yung lineup. Sa unang sulyap parang madali lang ang karera pero syempre di naman natin masasabihan. Posible pa ding may makalusot ng 2 or 3 dehado siguro sa karerang to at sigurado yan ang magpapaganda ng dividendo sa araw na to. Kaya lagi nyong isama yung mga kursunada ng dehado, wag na nating patagalin pa bayang karerista, simulan na nating magbigay ng ating mga giya. Race number 1, start ng ating winner take all, races 1 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito yung numero 4 si Ladybug Red, gagabayan ni JT Pabilik. Last April 5 sa kabila sa Metro Trip, nagtala ng 1 minute 33 sa 1400 meters kung saan pumanglabing isa kila Electrify at Metal Strength. May best time yan dito sa PJC sa 1400 meters na 1 minute 27. Wala pang tinatakbo to lately pero parang bumaba na sa grupo. Cambio Hinete, pahiyang kay AJ ngayon. Medyo alat si AJ lately pero baka makapagpag dito. Pwede niya na iuna to dito. Kung meron na to ngayon, tingin ko pwede na ulit manalo. Ang panigundo ko naman dito yung numero 7 si French Leather, kagabay ni JB Hernandez. Last April 5, doon din sa kabila sa Metro Trip, nagtalayan ng 1 minute 31.2 sa 1400 meters kung saan natersera naman siya kila Don Lucas at Beatrius. Ito naman, maganda na yung tinakbo nung nakaraan, parang napaganda yung pagkabigay kay Uno. Dito maganda numero, baka maipwesto agad sa unahan ni Uno to. Tingin ko konting buenas lang. Baka makatikada na ulit ng panalo to, baka madihado pa. Yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating pick 6, races 2 to 7, isang 3-year-old rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. First choice ko dito yung numero 3 na si Rapido, gagabi ni JB Hernandez. Last March 25, dito rin sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 13 sa 1200 meters, kung saan nasegundo siya kay Yacht Bell. May best time yan na 1 minute 28.6 sa 1400 meters. Ito tingin ko binyahe lang to noong nakaraan. Parang hinatid niya lang si Yacht Bell nun, parang pa-birthday kay Kabiyak. Ngayon baka ilaban na talaga to. Baka siya na mauna dito. Kung ma-irate ni Uno at walang bumulabog, tingin ko mahirapan silang talunin to. Ang panigundo ko dito yung numero 5 si Georgia, gagabayan ni John Alvin Guse. Last March 25, dito rin sa PJC, dun din sa karera nila Yacht Bell at Rapido. Nagtalayan ng 1 minute 13.8 sa 1200 meters kung saan pumang-apat siya sa karerang yon. May best time yan sa 1400 meters na 1 minute 28.6. Ito naman tingin ko pwedeng makakaremate at makasilat kay Rapido. Kung may babanat dun sa unahan, hindi din naman basta-basta to. Binigay pa kay Alvin, tingin ko mas maganda na itatakbo nito. Baka mas gumaling pa ngayon sa pagkakabigay kay Alvin. Kaya itong pwedeng makasilat kung sakasakali. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating pick 5, races 3 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 6 na kalahok. First choice ko dito yung numero 5 si Spaghetting pababa, gagabayan ni Boji Henson. Last April 5 sa kabila sa Metro Trip, nagtalayan ng 1 minute 31.6 sa 1400 meters kung saan pumangsyam siya kila Beautiful Liana at sabi ko na. May best time naman yan dito sa PJC na 1 minute 27.2. Ito malakas yung nalabanan na ito noong nakaraan sa kabila. Pero bago yan, magaganda yung kinikilos nandito sa PJC. May 2 segundo yan at isang tersera.
Tingin ko ngayon mas humina yung laban niya basta makalabas ng maganda sa aparato at may pwesto agad ni Bonji, tingin ko malaki na ang panalo nito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Speed Dancer kagaya ni Pubs M. Cabalejo. Last February 25 dito sa PJC nagtala ng 1 minute 14.6 sa 1200 meters kung saan natersera siya kala Galloping Ghost at Boy Wonder. May best time yan na 1 minute 26.6 sa 1400 meters. Ito naman hindi maganda sumalida lagi na iiwan to lately pero kung iisipin natin, humina na din yung laban nito. Malalakas din yung mga nilalabanan at tinatalo nito Dito basta lumabas ng aparato at kung naitama na nila yung sakit nito, sigurado akong malaki ang chance nito. Kaya yan ang panigundo ko numero 2, Speed Dancer. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 4, races 4 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 7 kalahok. First choice ko dito yung numero 5 si Clairvoyant, kagabayan ni Pubs Cabalejo, last March 29, dito rin sa PJC, nagtala ng 1 minute 28.8 sa 1400 meters, kung saan natersera siya kila Street Queen at Claire Bottom. May best time yan na 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Ito, nabitin lang to noong nakaraan. Dikit-dikit lang sila nagkatalo nila Street Queen nun. Tingin ko dito, pwede nang manalo to dito. Parang mas magantong laban niya kung may pwesto agad ni Pubs to at may sunod, baka makaraos na to ngayon. Panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Don Damiano, kagabayan ni Ison Bautista. Last April 4 sa kabila sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 31.6 sa 1400 meters kung saan natersera siya kila Kalanggama na Island at Princess Isabel. May best time naman niya na 1 minute 28.4 dito sa PJC sa 1400 meters. Ito maganda na yung tinakbo nung nakaraan, parang solong taga siya dito. Wala akong nakikitang matulin kung mapapabayaan nila to at mairit na maganda ni Ison, baka mahirapan silang habulin to. Kaya siya ang napupusuan kong panigundo. Good luck bayang karerista. Race number 5, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 7 kalahok. Dito sisinggiling ko na yung numero 3 na si Tenteng Enteng, gagabay ni Jigger L. Paano. Last March 27 dito sa PJC, nagtala ng 1 minute 12.8 sa 1200 meters, kung saan na-disqualify siya doon, na-relegate na lang siya sa 3rd place kila Elena Bella Charmboy. May best time yan sa 1400 meters na 1 minute 26.4. Ito controversial yung pagkatalo nito noong nakaraan. Pero parang tip-top shape tong kabayo na to. Mas humina pa yung laban niya ngayon. Sa palagay ko, parang solo ere din. Tingin ko, babawi yung connections nito. Baka patunayan nila na kahit hindi sila na-inquiry noong nakaraan, mainam talaga to ngayon. Kaya sisinggaling ko na yan. Numero 3, Tenteng Enteng. Good luck bayang karerista. Race number 6, penultimate race, last daily double for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 7 kalahok. Dito ang first choice ko, numero 4 si Batang Kanlaon, kagabay ni Amon Raquel, last March 27 dito sa PJC. Nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 15.2 sa 1200 meters. Ito galing sa bakasyon, tapos first time tatakbo dito sa PJC, pero parang bumaba na din sa laban to. Sa tagal nang napahinga nagka-diferensya to alam ko, pero malay natin buo na ulit to kung ganun ang kondisyon nito. Baka isunod lang to ni Amon, tingnan natin, baka subukan nila kung may ibubuga pa to. Pero siya pa din ang napipisil kong pang primera. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Frosty Raven, gagabay ni O'Neil P. Cortez. Last March 21 sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters, kung saan pumangsyam kila Gamer, Winner at Perpetuator. May best time naman yan dito sa PJC sa 1400 meters na 1 minute 25.4. Ito kung walang itatakbo yung Batang Kanlaon, tingin ko mababa na din sa grupo to. Tingin ko pwede na makaremate, angkop pa sa kanyang distansya, maganda pa ang numero. Kaya tingin ko kung walang itatakbo yung 4, itong Frosty Raven naman ang horse to beat dito. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 7, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70, meron tayong 10 kalahok. Dito si-single ulit ako, 3 and 3A, couple entries, Charge the Castle and Counter Attack. Unahin natin si Charge the Castle, kagabayan ni Pubs Cabalejo, last March 28 dito sa PJC. Nagtala ng 1 minute 26.8 sa 1400 meters, kung saan pumanglima kila Hole in One at Ellie Star. Ito bago yung last run yan, maganda yung tinakbo nito. Magaling tong si Charge the Castle pag hindi siya yung inaasahan sa couple entry. Baka ganun ulit dito, marami akong nakikitang matulin, baka isunod lang ni Pubs to. Yung 3A naman na si Counter Attack, gagabay ni John Alvin Guse, last February 1 sa PJC din.
Nagtalayan ng 1 minute 41 sa 1650 meters kung saan pumangwalo kila Tough Customer at Lucency. Ito malalakas din yung nilalabanan nito, malalaking karera din yung sinasalihan eh. May kabigatan lang yung timbang pero kung makalabas ng maganda sa gate at hindi maipit dahil nasa numero 5 siya eh. Ito naman tingin makakarimati kung sakasakali, kayang-kaya naman dali ni Alvin to kahit mabigat. Ibang klase yan si El Supremo, alam naman natin yan eh. Tingin ko wag lang talaga mamartida paglabas ng aparato, malaki din ang chance nito. Itong 3 and 3A, tingin ko malaki parehas ang panalo basta ilalaban. Lalabanan ko na tong last race, sisinggaling ko na to, 3 and 3A, pero last race to, paratingin kung gusto nyo magproteksyon kayo, yan naman lagi nating paalala, mas maganda magdagdag kayo sa paratingan, sama nyo yung mga kursonada nyong dehado kasi yan ang magbibigay sa inyo ng magandang dividendo. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursonada, tips at analysis para naman sa mangyayaring karera ngayong araw naman ng Sabado, April 11, 2026, dito pa din sa karerahan ng Philippine Jockey Club sa Padre Garcia, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursonada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursonada. Magsitama sana kayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.